Magandang araw sa ating lahat. Nandito tayo ngayon. Sasakyan aircon muna ang gagawin natin ngayon. Ito. Sasakyan na to ay Honda CR-V. Problema nito, kanyang aircon. Hindi na lumalamig. Linis tayo ng aircon. Kita natin na nabaklas na natin yung kanyang evaporator. Ito, ang kanyang evaporator. Ito. Yung may-ari bumili ng evaporator. Sabi niya simula nung nabili niya yung sakyan, Hindi dito ang may leak. 6 years na o 8 years na hindi siya napagpalit ng Dito ang may leak. kanyang evaporator. Tsaka napagpalinis, hindi rin. Kita naman natin yung kanyang condenser. Parang delikado na yung sitwasyon. Kanyang condenser. Hindi na abutan ng taon. O 1 taon na lang siguro yan. Ito. Pantay natin kung parehas ba yung luma at saka yung bagong nabili. Wag. Sakto nga lang. Hindi na kasi nakita yung ano. Yung Ito yung kanyang housing ng kanyang blower. Linisan at saka itong blower, linisan din. Niligtis natin. Dito muna tayo sa evaporator para malaman natin kung may leak ba itong evaporator bago natin palitan. Kasi sabi ng may-ari, bigla lang nawala yung lamig. Siyempre kung saan lumabas yung lamig niya, saan nanggaling yung leak. Kaya ligtis muna natin Walang kung dito ba sa evaporator. Kita nga natin na walang bumubula-bula. Ibig sabihin, okay pa to. leak, no? Problema, nakabili na may-ari, kaya papalitan na natin ng bago. Kaya ginawa natin to para lang malaman natin kung saan ang gagaling yung leak niya. Ito, yung kanyang condenser, leak test din natin. Kita din natin na wala ding bumubula-bula. Yun. Tahimik ang sitwasyon. Nilagyan natin ng 200 PSI yan para malaman natin kung may leak ba. Ayan. siguro pag naangat natin yung ano sa bote na. Kita natin na walang leak talaga. Kaya dito tayo, mag-flashing tayo sa kanyang mga tubo. Pa-flashing natin para malinis yung kanyang tubo. Ito kanyang filter dryer, napakarumi. Ito yung bagong filter. Dumi. Sobrang dumi. Filter niya. Itong kanyang strainer, langis-langis na ang sitwasyon. Ito na, nakabit na natin. Pass forward tayo. Nakabit na natin yung evaporator. Yung bago ang kinabit natin. Dito tayo, palinisan muna natin yung kanyang radiator bago ikabit yung evaporator. Yan. Para malinis na rin. Dito tayo, kabit natin yung kanyang filter dryer sa condenser. Ito. Paano ba ilagay yan? Ganyan lang. Suksok lang dyan. Tapos yung kanyang strainer, suksok lang din. Yan, nalinis na yan. Yan o. Saka takpan na uli. Saka higpit-higpitan. Balik na natin yan. Ito, nabalik na. Okay. Leak test na natin agad yan. Ito.
Leak test na natin yan. Lagyan natin ng pressure yan na 250 PSI. Para malaman natin kung mayroon bang leak. Sinayos na natin yung mga dugtungan niya. Bagong o-ring na nilagay natin. Mamaya, balikan natin pag 250 PSI. Tapos, hintayin natin ng mga 30 minutes. Yan, 250 PSI na. Wala pa pala. Ito. Yan, malapit na. Yan, 250 PSI na. Lock na natin. Oh. Lagpas ng konti. Okay, walang leak, no? Ngayon, karga na tayo ng Freon. Para magkaalaman. Pinatay mo? Binaba ko lang yung ano niya. Malamig na yan. Yung Tingnan nyo naman ang tubo. pinailahan mo? Kaya pala matagal na yung kumapit. Oh. Diba? Nagmo-moist na sa lamig. Malamig na ba sa loob? Ayos. Nag-automatic na rin yung kanyang compressor. Okay na okay. 20 PSI. Saktong-sakto lang. Okay. Tapos na. Maraming salamat at bayad na.